Sup Idol? So ngayon guys, meron tayong isang kliyente na humingi ng tulong galing pa siya ng Al-Ain. So yung scooter niya ay Kugo G2 Pro. So gusto niyang ipaayos. So susubukan lang natin na maayos yung kanyang electric scooter. If ever na hindi natin ma-fix, siguro papalitan ng mga pyesa. Ito pala yung G2 Pro. Paano nangyari dito, sir? Ano siya, oh? Hindi siya mag-switch on? Naka-alarm din pala. Kaya lang, wala siyang Sa display. Oo. So hindi siya mabuhay, ganun. Hindi siya mabuhay. Nagamit ko pa siya tapos kinabukasan, nakita ko nakahubad. Nung binalik ko, ayaw na. Sabi ni Kuya Marvin, baka sa wire, may na... Bunot sa wire. Wire sa loob. Sige, bubuksan natin kung anong mangyayari. Kasi kinumbert ko ng tropa eh. Binenta yung sa akin to eh. Second hand na. Okay. Ano to yung single hub siya, kinumbert niya ng dual. 1,200. Na motor. Pareho. Anong ilang voltage yan? Yung motor? 1,200. Yung sa voltage capacity, 48, 52, 60, 48. Sige. Yung Kugo. Kugo. Stock. Sige. Pero anong model to? Kugo G2 Max. G2 Max na siya. Okay. Sige. Sige sir, baka magbabiyahe pa. Salamat. Balitaan kita sir. Sige. Huwag mag-alala, akong bahala sa scooter mo. Safe yan, hindi yan dito. Akong bahala. Ikaw pa yung mga... Yan, at susubukan na nating i-fix itong kanyang electric scooter na Kugo G2 Max. So, ang story nito guys, nabili niya to ng second hand sa online sa Dubai. So, sa Dubai siya nakipag-meet up para bilhin itong electric scooter na to. Pero a few days, nagkaroon siya ng problema. Yung display hindi niya na ma-on at hindi na rin gumagana yung kanyang electric scooter. So ngayon guys, susubukan natin na i-fix itong Kugo G2 Max. So ang sabi ko sa kanya, if ever na hindi natin ma-fix yung electric scooter, so much better na palitan natin ng mga pyesa. Ito na after nating mabuksan yung deck ng electric scooter. So ito yung battery niya. So naka-indicate is capacity niya is 15 Ah lang. So which is ang sabi sa akin ng may-ari ay 21 Ah. And then yung wirings niya, ito gulo-gulo na rin. And yung controller niya guys, ang pang brand is Liveae. So I think hindi na ito yung parts na original parts nitong Kugo G2 Max. So sa tingin ko kinahoy na yung mga pyesa nito. Frame lang yung nagsisilbing Kugo G2 Max, pero yung loob, sa tingin ko pang DK20 na electric scooter. So kahit yung motor, kung mapapansin ninyo, ganun din, kinahoy na rin siya. Iba na yung motor na salpak dito. So magkabilaan, ayan, naka-dual siya. And then yung display, ito, iba na rin siya. Kaya pala hindi na gumagana kasi nga yung mga wiring sa loob, ayan, parang basta na lang ginawa. So ayan guys, tingnan nyo naman yung pagkakagawa ng electric scooter. Yung mga wirings, wala man lang cover, and then wala man lang solder. Kumbaga, pinulupot lang o kinunik lang ng basta. Bara-bara na lang pa sa paggawa. Ayan. Ang ginawa ko kaagad is tinawagan ko yung owner nito para sabihin sa kanya yung condition ng kanyang electric scooter na hindi totoong parts yung nasa loob ng electric scooter. Kumbaga, sa madalit sabi is kinahoy or pinalitan yung mga pyesa. So, nagkausap na kami. Kaya pala ang sabi niya, yung tinatawagan niya yung pinagbilhan niya na. Kaya pala tinatawagan niya yung taga Dubai na pinagbilhan niya, hindi na sumasagot or nakablock na siya sa lahat ng Facebook, sa WhatsApp. So, yun. Sa tingin ko, na-scam dito si sir sa electric scooter na nabili niya. So, sabi niya sa akin sa pagkakabili niya is 2,500 dirhams. So, malaking halaga yun kapag parang bumili ka lang ng sirang electric scooter. Ngayon guys, i-share ko muna sa inyo yung 5 important tips kapag bibili kayo ng second hand sa online. Ito ay base na rin sa experience ko sa paggamit ng electric scooter at sa pag-aayos na rin ng electric scooter. So number 1 tip na mai-share ko sa inyo is check the background identity of the seller. So i-check nyo muna kung legit ba talaga yung nagbebenta ng electric scooter. I-check nyo rin yung kanyang profile picture or any identity
na mapagkakakilanlan doon sa tao. Kasi nga, ang nangyayari kapag nakipag-transact na kayo sa fake account, so ang gagawin lang nila, it's either ibablock kayo, so wala na kayong habol doon. Kaya mas isasuggest ko na bago kayo makipag-transact or mas mainam wag kayo makikipag-transact sa mga fake account na ginagamit. Mas mainam din na mag-inquire kayo or mag-background check muna kayo sa ibang tao bago kayo makipag-transact sa hindi nyo naman kakilala. Number 2 na may sasuggest ko is bring your mechanic or at least friends na may knowledge about sa electric scooter. So, kung wala talaga kayong idea pagdating sa electric scooter, so magsama na lang kayo ng mekaniko or marunong sa electric scooter para nang sa ganon sila na lang yung magche-check ng electric scooter. So marami kasing parts na dapat i-check kapag bibili kayo ng second hand na electric scooter. So maaring ang seller hindi sila nagsasabi ng totoo about sa condition ng electric scooter. So kapag yung mekaniko or yung marunong sa electric scooter ang sinama ninyo, so sila na lang yung bahala na mag-check doon. So at least makakasigurado kayo na legit or okay pa yung unit na mabibili ninyo. Number 3 na may sasuggest ko is check the parts of the electric scooter. So let's say wala talaga kayong kakilala or wala kayong maisama na mekaniko na mag-check noon sa electric scooter. So ito yung mga importanteng parts na dapat nyong tingnan kapag bibili ka ng second hand na electric scooter. So number 1 na dapat mong i-check ay yung battery. So ang battery kasi guys, yan yung pinakamahal na parts at the same time pinaka-importante sa electric scooter. So paano nga ba ma-check ang battery? So battery guys, kailangan mong i-check yung manufacturing date. So ang battery kasi guys, meron siyang lifespan tayong tinatawag. So kumbaga kapag ang battery ay nag-reach na ng 3 to 4 years, yung performance level niya humihina na. So possible din guys, itanong ninyo kung ilan pa yung full charge level ng battery. So kapag ang battery hindi na siya nagre-reach sa standard level ng full charge, so meaning mayroon ng problema ang battery. I-check the odometer of the electric scooter. So sa odometer kasi guys, doon yung makikita yung total mileage ng electric scooter. So sa total mileage, kapag ang scooter ay nagre-reach ng 6,000 to 7,000 kilometers distance travel, so medyo malayo na yun guys. So ibig sabihin nun, medyo yung scooter nyo is gamit na at the same time, kapag ang scooter ay mataas ng odometer, ibig sabihin nun yung battery niya ay medyo mahina na rin. So number 4 na may sasuggest ko is yung ride test the electric scooter. Okay guys, so sa pag-ride test naman ng electric scooter, dapat medyo matagal. Huwag naman yung 1 minuto lang na sasakyan yung electric scooter tapos okay na kagad. Hindi ganun guys, dapat medyo matagal din. So pakiramdaman nyo yung electric scooter kung merong problema. Let's say hindi maganda yung play ng suspension or yung stem umaalog or merong kumakalansing. Or mararamdaman din nyo naman kapag yung motor ay hindi ganon kaganda, parang pigil yung pag-ikot ng motor. So sa ganung paraan guys, ma-check nyo or magkakaroon kayo ng idea na hindi maganda yung condition ng electric scooter. So base na rin sa experience ko guys, medyo tagalan nyo yung paggamit ng electric scooter para na sa ganon, ma-feel nyo kung okay pa ba yung electric scooter na to. Or maganda lang siyang tingnan pero pag sinakyan nyo, hindi naman kayo komportable. Number 5 na may share ko sa inyo is check the proof of ownership. So ngayon guys kasi marami talagang kaso na nagkakanakawan ng electric scooter. So magtanong kayo kung meron silang proof of billing or any proof na magpapatunay na sa kanila talaga yung electric scooter para makasigurado kayo at hindi kayo magkaproblema after nyo mabili yung electric scooter. Lamang muna yung may share ko sa inyo about sa pagbili ng second-hand na electric scooter sa online. So next upload guys, is-share ko na sa inyo yung fully modifications ni Kugo G2 Max. Kung paano nga ba natin ginawang brand new si Kugo G2 Max. So minodified natin halos lahat ng parts.